Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Nagsimula ang pelikula sa isang underground boxing fight. Si Carter, isang lalaking tuwang-tuwa matapos manalo ng sunod-sunod na laban ay puno ng sigla. Ngunit tila mag-iiba ang ihip ng hangin sa mga susunod na pangyayari. Pagkahubad ni Dalton ng kanyang hoodie ay halos makikita mong naglaho ang kumpiyansa ni Carter. Mukhang kilala ni Carter si Dalton na isang manupit na fighter. Alam niya na dehado siya kay Dalton kaya umatras siya sa laban. Napunta ang lahat ng pera kay Dalton, ngunit isang tunisan ang galit dahil natalo siya sa pustahan. Sinapsap na si Dalton na hindi man lang natinan. Napagtanto niya na nagkamali siya ng binangga kaya napatras siya. Habang hinahanap ni Dalton ang panggamot sa sugat ay nilapitan siya ng isang babae na nagngangalang Frankie. Nagpakilala ito at ikinwento ang problema niya sa kanyang bar na laging may nanggugulo. Walang nagagawa ang mga alagad ng batas kaya inalok niya si Dalton na magtrabaho bilang bouncer sa sweldong $5,000 kada linggo. Hindi siya interesado sa alok ni Frankie at ni-refer si Carter. Sa huli ay binigyan siya ng may-ari ng bar ng calling card sakaling magbago ang isip niya. Wala siyang cellphone, tirahan at bunot na ang kanyang sasakyan, mukhang pagod na siya sa buhay. Sa mga sandaling iyon ay naisip niya magpasagasa na lang sa tren, ngunit na magbago ang kanyang isip ay hindi na umandar ang sasakyan niya at nabundol ito ng tren. Sa kung anong dahilan ay nakaligtas si Dalton. Naisip niya na ang alok ni Frankie ang magbibigay sa kanya ng panibagong simula ng kanyang buhay. Pinuntahan ni Dalton ang bayan ni Frankie sa Florida at doon ay nakilala niya si Charlie, isang batang babae na nagmamayari ng bookstore. Nakilala niya rin ang ama ni Charlie na si Fred. Itinuro ng mag-ama sa kanya ang daan patungo sa bar. Sa wakas ay narating ni Dalton ang bar na ang pangalan ay Roadhouse. Pagpasok niya ay nakilala siya ng waiter na si Billy na nagsabing isa siyang tadhanga niya. Tahimik ang lugar at nabanggit ni Dalton kung gaano ito kapayapa. Napangitilan ng baristang si Laura. Alam niyang di magtatagal ang katahimikan. Di siya nagkamali dahil makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ng Hawaii. Hindi umawat si Dalton at hinayaan lang muna ang mga kasama niya na palabasin ang mga nanggugulo. Pagsapit ng gabi ay dumating ang isang grupo ng mga biker. Alam ni Laura na mas lalala pa ang sitwasyon. Nagsimulang manggulo ang leader ng grupo na tila walang sinasanto kahit sino. Halatang tapat ang lahat ng nandoon sa leader ng gang. At doon na pumasok si Dalton. Tinanong niya ang mga bandido kung sa kanila mga napaparadang motor tapos ay kalmado siyang naglakad palabas. Naalarma ang grupo kaya sinundan nila si Dalton sa labas. Pinakiusapan niya ang leader na umalis na sila ng maayos. Nang magbanta ang leader ay pabira niyang tinanong ito kung may insurance ba sila at gaano kalayo ang ospital bago pa magkagulo. Isa-isa niyang pinagbibigusan ang mga bandido. Sinubukang manlaban ng mga nasaktan ngunit lalo lamang silang napuruhan ni Dalton Asting pagdating sa labanan. Pagkatapos ng laban ay nanghiram siya ng kotse at siya na mismo ang naglatid sa mga bikers papuntang ospital. Sa ospital, isang nurse na nagngangalang Ellie ang sarkastikong tinawag si Dalton na basag ulo. Nang makita niyang may sugat si Dalton ay inalok na itong gamutin. Natanong niya si Dalton kung nananalo ba siya sa laban. Nagsabi si Dalton na walang nananalo sa isang laban. Habang paalis si Dalton ay may ilang bandido na nagsimulang manmanan ng mga kilos niya. Pagbalik sa Roadhouse ay ibinigay ni Frankie kay Dalton ang kanyang sahod. Hiniling ni Dalton na tumira sa lumang bahay na bangka. Pumayag si Frankie at nagbirong maghinit siya sa mga buwaya doon. Unti-unting nagsimulang mawili si Dalton sa lugar dahil napahanap siya ng mga bagong kaibigan at naramdaman niya na tanggap siya ng mga tao doon. Samantala, nasa yate ang mga biker gang kasama ang big boss nilang si Brent. Sinabihan sila nito ng mga inutil dahil hindi nila kayang patawbi ng isang ordinaryong bouncer. Balik sa bar, mayroon na namang nanggugulo dahil hindi nito gusto ang tinutugtog ng banda. Tinuruan ni Dalton si Billy at ipinaubaya sa kanya ang pagsaway sa mga siga. Nagawa ni Billy ang tinuro sa kanya, ngunit nang subukan muling umatake ng manggugulo ay tumulong si Dalton. Tapos ay ipinaubaya kay Billy ang pagpapalaya sa mga ito at pagsaway sa iba pang nais na magsimula ng gulo. Kinabukasan ay napansin ni Dalton ang isang staff na si Reef na may peklat sa kanyang mga kamao. Hindi nagtagal ay nalaman niyang dating boxing hero si Reef. Pinagsama niya sina Billy at Reef upang maging mag-partner sa pagpapanatili ng kaayusan sa Roadhouse. Sa ganitong paraan ay di siya gaano mahihirapan sa trabaho. Habang tinutulungan niya isang lasing na lalaki na ligtas na makalabas ng bar ay napansin niya ang biker gang sa labas na masama ang tingin sa kanya. Nagbanta ang mga ito na babalikan siya. Nang gabi niyon ay muli na napanaginipan ang huling laban niya sa UFC. Noon ay matapang siya at siya pang naghahamon. Ngunit sa ngayon ay mas gusto niyang umiwas sa gulo hanggat maaari. Kinaumagahan sa isang kainan ay muling nakita ni Dalton si Ellie. Sinabi niya sa dalaga na nagtatapa siya kung bakit tila lahat ng tao sa lugar nila ay agresibo. Binalaan ni Ellie si Dalton na mag-ingat sa mga tao na napapabangga niya dahil malamang ay resbakan siya ng mga ito. Kahit ang mga pulis ay walang magawa sa mga taong may impluensya sa lugar na iyon.
Sa maikling pag-uusap ay mukhang nagustuhan nila ang isa't isa. Pagkatapos ng isa pang linggo ng trabaho ay nakuha ni Dalton ang kanyang sahod at nagtungo sa boathouse. Sa dinaanang kulay ay napansin niya ang isang sasakyan na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bigla itong gumilis at tinumbok siya, ngunit naiwasan niya ito. Umatras ito ng mabilis at muling tinumbok siya. Nahulog siya sa tubig na sinundan ng pagkahulog ng pickup. Mabuti na lang ay nakaligtas siya sa pagtatangkang iyon. Gayunpaman, pagdating niya sa boathouse ay nandoon ang leader na si Del na tinutukan siya ng shotgun. Mabilis na pumilos si Dalton na tinaob ang mesa at nakipagbuno hanggang sa may hagis niya sa tubig ang leader. Gusto ayusin ni Dalton ang kanyang pagka-family noon at iwasang makapatay, ngunit totoo ang biro ni Frankie tungkol sa buwaya. Lumitaw ang malaking buwaya at ginawang hapunan ng leader ng biker gang. Kinaumagahan ay hinanap ng mga pulis ang katawan ni Del, ngunit may nagsabi na hindi nila makikita ang katawan ng hinahanap nila dahil tinatago ng buwaya ang kanilang pagkain. Sa bookstore, ipinakita ni Charlie kay Dalton ang mapa ng Roadhouse. May kakaiba siyang pakiramdam tungkol dito. Nang lumabas siya ay isang lalaki ang nagpakita ng baril at sinabihan siyang sumakay sa kotse upang makipagkita sa kanyang boss na si Bran. Kalmado lang si Dalton na hinarap ang lalaki at binalaan na baka hindi na niya magamit ang baril kapag nagpumilit siya. Agad na bumunot ng baril ang lalaki, ngunit mabilis na binali ni Dalton ang kanyang mga daliri. Nagbilin siya sa kasama nito na sabihin sa boss nila na kung gusto niya magkita sila ay nasa Roadhouse lang siya tuwing gabi. Pagbalik sa Roadhouse ay tinanong ni Dalton si Frankie kung bakit pinag-iinitan ni Del at mga kasama niyang gang ang bar na iyon. Pinagsawalang bahala ito ni Frankie at sinabi marahil ito ay dahil lang sa kompetisyon sa negosyo. Samantala, bumalik ang lalaking nabalian ng daliri sa boss niyang si Bran. Inamin ng nabigo siyang dalhin si Dalton. Lalong nanggalaiti sa galit si Brant dahil nasisira ang kanyang mga plano dahil lang sa isang bouncer. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng tawag sa ama na nasa bilangguan. Imbis na sagutin ang tawag ay binato niya ang cellphone sa dagat. Pagkatapos ay inutusan ng tauhan na hanapin ito sa ilalim ng tubig. Kinagabihan ay tinawagan ng ama ni Brant si Knox. Gusto nito na siya ang magayo sa lahat ng gulong na gawa ng anak niyan si Brant. Hinanda ni Knox ang sarili at agad na nagtungo sa Florida. Sa pantalan, sinorpresa ni Ellie si Dalton gamit ang speedboat ng ex niya at dinala siya sa paboritong lugar niya sa gitna ng dagat, kung saan ay gusto niya mag-picnic. Habang nag-uusap, nabanggit ni Dalton ang problema niya kay Bran. Ibinunyag ni Ellie na sobrang yaman ng pamilya ni Brant at pagmamayari nila ang malaking bahagi ng lokal na lupain. Nagsimulang magtanong si Ellie tungkol sa personal na buhay ni Dalton, na nagpakaba kay Dalton. Sinabi niya na ayaw niyang malaman ni Ellie ang kanyang nakaraan, pero alam na ni Ellie anuman ito at wala siyang pakialam. Sa wakas ay unti-unting nagbukas ng damdamin si Dalton kay Ellie at nagkaroon sila ng mas malapit na sandali. Samantala, papunta na si Knox sa hideout nila Brant. Wala siyang pakialam sa mga motorbike na nabangga niya sa parking. Nagsabi siya sa mga tauhan na nandoon na kulang ang sandwich na inabutan niya. Pagdating ni Brant ay sinuntok siya ni Knox na nagsabing pinadala siya ng ama ni Brant upang ayusin ang gulong ginawa nila at lutasin ang problema nila sa bouncer. Sa kabila ng suntok ay nakumbinsi ni Brant si Knox na bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang harapin si Dalton. Nang ihatid ni Ellie si Dalton sa boathouse ay nandoon ang mga pulis upang dalhin siya sa presinto para sa investigasyon sa pagkawala ni Del. Sa presinto ay binalaan ng sheriff si Dalton na lisanin na ang bayan nila o harapin niya ang seryosong problema. Ang matalinong pagsagot ni Dalton ay ikinainis ng sheriff kaya binugbog siya ng mga tauhan nito. Tapos ay sinipa siya ng sheriff bago tutukan ng baril. Nang dumating si Ellie ay sinampal niya ang kanyang amang sheriff. Inihatid niya si Dalton pabalik at ipinaliwanag na dati na magkaibigan ang kanyang ama at ang ama ni Brant. Ngunit nang mapulong ang ama ni Brant ay nagsimulang magtrabaho ang sheriff para kay Brant. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay sinimulang manggulo ng mga tauhan ni Brant. Dumating si Dalton sa Roadhouse upang simulan ang trabaho at sa wakas ay nagkaharap na sila ni Brant na sadyang pinantahan siya. Alam ni Brant na hindi matatapot o mabibili si Dalton. Ipinakita pa niya ang controversial na laban ni Dalton sa UFC kung saan ay napatay niya ang kalaban sa suntok. Lumabas si Brant upang utusan si Knox at mga tauhan niya na itumba si Dalton at wasakin ang Roadhouse bar. Mayabang na inanunsyo ni Knox na sa kanya ang Roadhouse tapos ay sinimulan niya manggulo at mangwasak. Napansin ni na Billy at Reef ang kaguluhan at sinubukang pigilan si Knox, ngunit pinabagsak ni Knox si Billy at pagkatapos ay madaling tinalo si Reef. Sinubukang tumulong ng iba upang pigilan si Knox ngunit sadyang malapas ito. Sumunod na rin ang mga tauhan ni Brant na manakit ng mga customer kaya sumiklab ang malaking kaguluhan. Gusto lang ni Dalton ng tahimik na coffee break, ngunit patuloy ang paghamon sa kanya ni Knox. Matapang na hinarap ni Dalton si Knox. Tinutya ni Knox si Dalton at sinabing nagkwanta siya doon para lang sa kanya. Nagharap ang dalawa. May kalamangan si Knox dahil sa kanyang taglay na lakas at suporta ng gang. Halos mawalan na ng malay si Dalton sa suntok hanggang sa may tumulong sa kanya. Binuhat ni Knox si Dalton palabas. Bugbog at sugatan, tahimik na tumayo si Dalton, pinili niyang umatras na muna at umalis.
Nang dumating sina Ellie at ang mga pulis ay inabutan nila marami ng gamit ang nawasak sa loob ng bar. Sa boathouse, habang nag-iimpake si Dalton ng kanyang mga gamit ay sinabi ni Frankie ang katotohanan. Gustong sakupin ni Brent ang Roadhouse na pag-aari niya upang mantayo ng isang malaking resort ngunit tinututulan niya ito. Tinanong siya ni Frankie kung tapot ba siya kay Knox. Umamin si Dalton na tapot siya pero may dahilan siya na hindi maiintindihan ni Frankie. Samantala, ipinaalam kay Brent na buhay pa si Dalton habang napatitig siya sa kanyang ipapatayong resort. Papunta si Dalton sa safayan ng bus. Nadaanan niya ang bookstore ni Charlie na nasunog. Sinabi sa kanya ng mga bumbero na dinala si Charlie at ang kanyang ama sa ospital. Dahil si Charlie ang unang taong naging kaibigan niya sa lugar na iyon, nagpasya siya na hindi siya maaaring umalis ng ganon-ganon na lang. Dumiretso siya sa hideout ni Brent at natagpuan niya doon ang isang tauhan. Ipinaalam niya sa bandido na isang malaking pagka-family ang pagsunog nila sa bookstore ni Charlie. Agad niyang sinangtop ang lalamunan nito kaya hindi na ito mapahina at tuluyan ang nahulog sa pool. Nagsabi si Dalton na takot siyang makapatay ng tao kapag sukdulan na ang pasamaan nito. Nakita ng bandidong biker si Dalton na isinasakay ang kasamahan niya sa pickup. Sa tapot na siyang isunod ni Dalton ay agad niyang sinabi kung saan at anong oras matatagpuan ang boss niyang si Brent. Kinaumagahan, unang kinatake ni Dalton ang pulis na may dalang kahon na puno ng pera, sapat ng panggastos habang buhay. Gumawa siya ng paraan upang maibintang sa pulis ang pagpatay sa tauhan ni Brent. Pinatulog niya ang pulis tapos ay inireport sa pulisya ang nangyaring krimen sa lugar na iyon. Habang hinahanda ni Dalton ang gagamiting pampasabog ay dumating ang sheriff na ama ni Ellie. Sinabi na kay Dalton na pinidnap ni Brent si Ellie at papatayin ito maliban na lang kung ibabalik ni Dalton ang pera. Duda si Dalton ngunit pumayag na makipagkita din dala ang pera sa filing totoo ang banta. Kinuha ni Dalton ang speedboat sa ex ni Ellie na pulis sa mismong harapan nito. Naligaw si Knox sa hideout ni Brent ngunit wala ni isang tao doon. Sa yate ni Brent, nagpapahinga ang sheriff na sinasabing kasinungalingan ang sinabi niyang pagkidnap kay Ellie hanggang humamin si Brent na totoo ito. Nagalit ang sheriff na tinutuon ng pasabot niya ang pagkidnap sa kanyang anak. Galit na galit si Brent kay Dalton dahil palagi siyang humahadlang at ang gusto niya lang ay makuha ang pera niya. Maya-maya lang ay natanaw nila na paparating si Knox. Nagkaroon si Dalton ng pagkakataon na pasabugin ang dalang pampasabog. Nagambala ang lahat sa nangyaring pagsabog at nagbigay ito ng daan kay Dalton na hanapin si Ellie. Natagpuan niya si Ellie na nakakulong sa isang kwarto, kasabay ng pagkawasak ng bintana dahil sa pressure. Napalangwi sila sa ibabaw ng tubig at nilabanan ni Dalton ang kalabang bandido. Nagawa ni Ellie na mapasakay sa isa sa mga yate, ngunit nandoon si Brent na hinila at binihag siya. Samantala, nagawang makasakay ni Dalton sa speedboat na dala ni Knox. Doon ay nagkasagupa sila, nagawa niyang may hulog si Knox sa tubig ngunit nakakapit ito sa tali. Nang makita sila ni Brent ay sadya nitong binunggo ang sinasakyan nila. Napalipat si Dalton sa sinasakyan ni Brent habang si Knox naman ay tumilapon sa dagat. Nagpatuloy ang sagupaan ni Ellie at Brent hanggang sa mapasali si Dalton. Alam nilang babangga ang yate kaya tumalon sina ni Ellie at Dalton sa tubig. Samantalang si Brent naman ay tumilapon sa Roadhouse kasama ang yate. Napaligtas si Brent sa trahedya at determinado si Dalton na tapusin na ang kasamaan para sa lahat. Sinubukan ni Brent na gumamit ng sibat pangisda, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Dalton. Ilang saglit pa ay dumating si Knox para sa isa pang laban, at sa pagkakataong ito ay patas na ang laban nila. Matindi ang sagupaan sa pagitan ng dalawang fighter, ngunit lamang ang binibitawang suntok ni Knox. Patuloy ang laban ng dalawa na afalain mong nasa loob sila ng ring. Nagawang ma-headlock ni Dalton si Knox ngunit nagawa nitong masaksak siya sa tiyan. Nang muling sasapsakin ni Knox si Dalton ay sumigaw si Brent at galit na inutusan siyang patayin si Dalton. Nayamot si Knox sa ugali ni Brent kaya siya ang pinagbalingan nito. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Dalton na makabawi. Hinugot niya ang napasaksak sa kanyang matulis na pahoy at tinarap ito kay Knox. Nanlaban pa ito ngunit sa huli ay kuluyan na niyang binura ito sa mundong ibabaw. Dumating ang sheriff at sinabi kay Dalton na absuelto na siya ngunit kailangan niya umalis sa lugar na iyon. Naging positibo si Frankie at nagsabing magiging maayos na ang lahat sa Roadhouse. Sa huling eksena sa safayan ng bus, nagpaalam na si Dalton kay Charlie. Nakita ng tatay ni Charlie ang kahon na puno ng pera. Nang hanapin ito si Dalton upang magpasalamat ay napasakay na ito ng bus pabalik sa kanyang